So, nitong gabi mga kapatid, tayo po ay magsisimula na po sa isang panibagong pag-aaral, isang panibagong aklat sa bagong tipan at yan po ay walang iba kundi ang ikalawang Pedro, 2 Peter. Sa ating huling talakayan, napag-aralan po natin ang unang Pedro at dito ho natin natutunan at ang pinakatema at layunin ng unang Pedro ay maipalakas ni Apostol Pedro ang mga nagsipangalat ng mga Kristiyano dahil po sa pag-uusig na kanilang nararanasan o dinadanas. Pero nais din po niya ipaalala sa kanila ng lahat ng paghihirap na kanilang nararanasan, lalo na kung sila po ay namumuhay alang po sa ating Panginoon Jesucristo, ang lahat na nagaganap sa kanilang buhay ay nasa ilalim po ng kalooban ng Diyos. Gayunpaman, pagpasok po natin dito sa ikalawang Pedro, notice how the title is called Ang Prolegomena ng ikalawang Pedro. Kapag sinabi po yung salitang prolegomena, this is another way of saying ang panimula or ang introduction ng ikalawang Pedro. Napakahalaga mga kapatid at bago po natin basahin ang anumang aklat po ng Biblia, kung sumasa atin po yung mga resources na available, napakaganda po na pag-aralan muna yung introduction. In that way, yung papasukin po natin na aklat, alam po natin yung tema, alam po natin yung estilo ng pagkakasulat, alam po natin ang layunin at ang rason kung bakit po ito na isulat. Upang hindi po tayo magkamali sa ating pagkaintindi o gumawa na lang ng ano-ano mang klaseng mga paliwanag na malayo sa konteksto ng isang aklat. Kaya naman, sa ating pag-aaralan po nitong gabi, aalamin po natin yung aklat ng ikalawang Pedro. Ito po ba ay maituturing isang aklat na kinasihan po ng Diyos? At ano po yung naging reaksyon ng mga tao sa mga sinaunang panahon bago po maisama ang ikalawang Pedro sa banal na kasulatan? Pag-aaralan din po natin ang authorship. Bagamat alam po natin na si Pedro po ang sumulat ito, pero kung tatanungin mo internally, ano po yung mga ilang ebidensya na nagpapatunay na si Pedro nga ang sumulat po nito. Pagdating po sa petsa, pag-aaralan din po natin yan kung kailan ho na isulat ang ikalawang Pedro dahil napaka-importante na malaman ho natin kung kailan po na isulat yung mga aklat na ito upang maging klaro ho sa atin yung chronological order ng New Testament. And then pag-aaralan din po natin sino ho ang kausap ni Pedro po dito. Saan po ba niya naisulat ang kanyang liham? And number 5, pag-aaralan po natin yung layunin. What was the reason why he wrote 2 Peter? And lastly, ano ang tema ng ikalawang Pedro? Ano ang tema ng ikalawang Pedro? So simulan po natin dito pagdating po sa aklat. Maaari ho natin tanungin, pagdating po sa Biblia ng mga Katolikong Romano at ang Biblia ng mga Protestante, may mga ilang aklat po sila na masasabi po natin dagdag habang sa atin umaabot lamang ng 66 books. Pero sa kanila, lumalampas ng 66 books. Siyempre, bahagi po dito yung tinatawag na Apocrypha, tulad ng una at ikalawang Maccabees. Dahil sa mga panahon po na yon, may mga ilang kapulungan na naganap sa mga councils sa panahon po ng Reformation period kung saan para sa mga Katolikong Romano, may mga ilang aklat na hindi sinasangayunan ng mga Protestante na sinangayunan naman ng mga Katolikong Romano. Pero hindi lang po yung Apocrypha ang pinagdedebatihan din ng mga Kristiyano at ng mga Roman Catholic nung sinaunang panahon. Pati na rin po yung mga ilang aklat katulad po ng ikalawang Pedro. Ang ikalawang Pedro ay isa sa mga ilang aklat ng bagong tipan na pinagdedebatihan ng mga Kristiyano kung ito'y nararapat maisama sa banal na kasulatan. Kung may dalawang aklat mga kapatid na masasabi po natin sa bagong tipan na talagang hindi agad tinanggap ng mga ilang simbahan, at least in the first 300 to 400 years after the apostles died, yan po ay yung Book of Jude at yung ikalawang Pedro.
Ang rason kung bakit ang Jude at ang ikalawang Pedro ay hindi agad tinanggap ng mga sinuunang simbahan pagkatapos po mamatay ang mga apostol ay dahil po sa pinaka-estilo ng pagkakasulat ng mga dalawang aklat na ito. Halimbawa, kapag pinag-aralan po natin, right after we finish 2 Peter, when we start to study the book of Jude, ang isa sa mga ilang dahilan kung bakit hindi po ito tinanggap ng mga sinuunang simbahan ay dahil may kina-quote po si Jude mula po sa First Enoch. Dahil po dito, dahil humuhugot po si Jude mula po sa aklat ng unang Enoch, marami po sa mga sinuunang Kristiyano at simbahan na hindi po kinilala agad ang Book of Jude bilang kasapi ng banal na kasulatan. Moreover, pagdating po sa 2 Peter, ganoon din. Dahil ang Jude ay humuhugot po sa unang Enoch, there's some indication sa ating pag-aaralan po in the next few Fridays to come that ang ikalawang Pedro, humuhugot din po siya ng mga ilang impormasyon sa Jude, kung saan si Jude naman humuhugot po ng mga ilang impormasyon sa unang Enoch. Dahil din po dito, ang mga sinuunang simbahan, ayaw po nila tanggapin ang ikalawang Pedro bilang isang aklat na dapat maisama in the canon of the New Testament. Moreover, yung estilo ng pagkakasulat po ng ikalawang Pedro ay iba sa estilo ng unang Pedro. Nang ibig sabihin, ang unang Pedro, yung pagkakasulat po niya, ay masasabi po natin it is good Greek, but it's also basic Greek. Subalit, pagdating po sa ikalawang Pedro, parang medyo advanced yung Greek ng ikalawang Pedro. Dahil po dito, may mga ilang iskolar na nagsasabi, and when I say scholar, mga liberal scholars, mga critical, mga hindi conservative, marami sa kanila nagsasabi, hindi posible sa isang mangingisda kagaya ni Pedro na sumulat ng gaytong klaseng liham na ang Griego is very advanced. Dahil po diyan, ayaw nila tanggapin that 2 Peter ay nararapat maisama po in the canon. But nonetheless, sino po ba yung mga ayaw tumanggap po dito? Well, we can say, as early mga kapatid, as the 4th century, na isama na po ang ikalawang Pedro sa loob po ng New Testament canon o kinilala bilang isang aklat na kinasiyahan po ng Diyos. Bagamat yung proseso ng pagkilala ng aklat po nito ay medyo matagal, gayunpaman, by the end of the 4th century, both the Western Church and the Eastern Church, tinanggap po nila 2 Peter and Jude bilang bahagi po ng New Testament canon. So it's very important na malaman po natin bakit po naisama ang ikalawang Pedro. And just to add as well, mga kapatid, hindi porket gumamit ang mga New Testament authors na mga sources tulad po ng unang Enoch, ay hindi na ho sila maituturing kinasihan po ng Diyos. Makikita ho natin, minsan yung mga may akda ng Biblia, bagamat sila po ay inimpluwensyahan po ng banal na Espiritu, at ang kanilang mga naisulat ay kinasihan po ng Diyos, pwede po sila gumamit ng mga ilang sources which was very familiar sa kanilang audience at that time upang makapaghatid ng mga aral na nagmumula po sa Diyos. Okay? Ngayon, pagdating po sa authorship, basahin po natin ang chapter 1, verse 1 ng ikalawang Pedro. Chapter 1, verse 1 ng ikalawang Pedro. Sabi po dito, mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostol ni Hesukristo. Mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang ito, ibinigay sa atin ni Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. So dito, ang binanggit po ng may akda ng ikalawang Pedro ay si Simon Pedro or Simon Peter. Pero kung ikukumpara po natin sa unang Pedro, kung ating po babasahin ng unang Pedro 1, hindi Simon Pedro ang nakalagay. Sa unang Pedro 1,
talatang 1, 1 Peter 1, verse 1. Tignan niyo po nakalagay ho dito. Mula kay Pedro na apostol ni Heso Kristo. Mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. So kung tatanungin ho natin, ano po ang pinagkaiba ng unang Pedro sa ikalawang Pedro? Yung pangalan na Simon. Sa unang Pedro, walang Simon na binabanggit. Pedro lang. Pero pagdating sa ikalawang Pedro, 1:1, nakalagay Simon Pedro. Now, for the past ilang hundreds of years, from the time of the New Testament, nung to ay maisulat, until recently, in the 19th century, talagang binigyan po ng kritikal na tutol ng mga ilang kritikal na iskolar na ang ikalawang Pedro ay hindi isinulat ni Apostol Pedro. Ang sumulat po daw ay ibang tao. Kanina, nabanggit ko po sa inyo na ang isang sa mga ilang dahilan kung bakit hindi kinikilala o tinatanggap ang ikalawang Pedro sa New Testament nung panahon po na yon, at least sa mga sinaunang simbahan in the first 300 years after the apostles died, is due to the fact that yung estilo ng pagkakasulat ng unang Pedro ay iba sa estilo ng pagkakasulat po ng ikalawang Pedro. Sa gayon, ang sabi po ng ilan, dahil ang estilo ng pagkakasulat ng unang Pedro in Greek ay iba sa ikalawang Pedro, hindi magagawa ng isang mangingisda na makapagsulat ng ganitong klaseng estilo sa isang liham na medyo advanced ang wikang Griego na ginamit. Halimbawa, sa ikalawang Pedro, there are 57 words not seen in the New Testament na ginamit sa ikalawang Pedro. Pangalawa, dahil marami din po ginagamit ang may akda ng ikalawang Pedro mula sa Lumang Tipan, there are 32 words not seen sa LXX o kung tawagin Septuagint. So si Pedro, ayon po sa kanilang pananaw at teoridad, kung si Pedro po ay isang mangingisda at ang unang Pedro is a letter that is well understood, tapos masasabi natin very readable yung pagkakasulat, bakit pagdating sa ikalawang Pedro, advanced na yung pagkakasulat, parang edukado yung sumulat ito, at yung mga salita na ginamit, 57 of them, hindi mo makikita anywhere else in the New Testament, maliban lang sa ikalawang Pedro. Bukod pa ho dito, tulad po nila Pablo, sila Juan at yung mga ibang apostol, kapag humuhugot po sila sa Lumang Tipan, minsan humuhugot po sila sa tekstong Hebreo, pero madalas humuhugot po sila sa tekstong Griego ng Lumang Tipan. Pero pagdating sa ikalawang Pedro, there are 32 words na ginamit niya na hindi mo makikita sa Old Testament Greek version. So dahil po sa gaytong klaseng observation po nila, ang inaakala po nila na may akdaho ay hindi si Pedro, kundi ibang tao. Now, nabanggit ko nga po sa inyo kanina, usong-uso po sa panahon po ng mga alagad, dahil hindi naman po lahat ay may kakayahang magsulat o makapagbasa, ang ginagawa po ng mga ilan is that sila po ay nagtatalaga ng mga tinatawag na amanuenses. O kung tawagin po sa wikang Tagalog, eskriba o tagakopya. Ngayon ho, depende po sa haba ng pagkakasulat, depende po sa haba ng liham, ang eskriba o amanuenses can be very, very expensive. Very, very expensive. So ngayon, ang teoridad po ng ilan, hindi si Simon Pedro ang sumulat ng ikalawang Pedro, kundi kung sino man ang sumulat nito, meron silang ginamit na tao o amanuenses upang makapagsulat. Now, bakit ganun po ang kanilang paniniwala? Dahil ang mga amanuenses may kakayahan
na makapagsulat, mga matatalino yung mga iskriba na yan. At yung mga 57 words na hindi makikita sa New Testament, malamang nanggaling sa kanila. Pero makikita ho natin mamaya mula mismo sa loob ng Biblia kung bakit mas matimbang ang ebidensya na si Simon Pedro ang sumulat at hindi ang iba. So simulan po natin dito mga kapatid, balikan po natin ang ikalawang Pedro. At simulan po natin dito sa talatang 14. Ikalawang Pedro, talatang 14 ng chapter 1. 2 Peter chapter 1 verse 14. Sabi po dito, dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala nyo pa rin ang mga itinuturo kahit wala na ako rito. O sa wikang English, because I know that I will soon be put aside as our Lord Jesus Christ made it clear to me. So ngayon, base po sa nakita po natin sa Kapitulo 1, talatang 14, ang unang-unang binanggit po dito is patungkol sa kamatayan ng may akda. Sabi po na may akda, alam kong hindi ako magtatagal sa mundong ito. Ito'y nagpapahiwatig that kung si Pedro nga ang sumulat po nito, matanda na ho siya at nararamdaman na niya na siya na po ay mamamatay o papatayin. Kasi sabi niya ho nga dito, alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. At pangalawa, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Now, kung si Simon Pedro, which I believe ang sumulat po ng ikalawang Pedro, ang nagsasabi, malapit na ho siya mamatay. Pangalawa, may sinabi ang Panginoon sa kanya na siya'y mamamatay. Saan natin mababasa sa Biblia na sinabi po ni Jesucristo kay Pedro kung paano siya mamamatay? Basahin po natin dito sa Juan 21. Juan Kapitulo 21. Very detailed yung sinasabi po na may akda. John 21. At simulan po natin dito mga kapatid. Dito po tayo sa talatang 18. John 21 verse 18. Juan 21 talatang 18. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang mapangaralan ang Panginoon. So dito, there are a few things na binanggit po ng ating Panginoon patungkol po sa paano mamamatay si Pedro. Unang-una, hindi mo na mayuunat ang iyong kamay. May mga iba na tutulong sa iyo. Ang ibig sabihin po noon, mamamatay po si Pedro bilang isang matanda. Pero hindi po siya mamamatay sa katandaan. Ayon po kay Kristo, mamamatay po siya sa paraan na siya'y dadalhin sa isang lugar kung saan po siya makakaranas ng kamatayan. Now, according to history, si Simon Pedro po, ayon po sa mga ilang tradisyon at kasaysayan ng tradisyon, whether it be the early church fathers and other sources, ayon po sa mga nakasulat po sa kasaysayan na yan, si Simon Pedro po ay nakarating ng Roma at doon po siya pinatay through crucifixion sa ilalim po ng utos ni Caesar Nero. So ngayon, yung sinasabi po ni Kristo kanina sa Juan 21, dadalhin ka sa isang lugar
na ayaw mo? Well, kung si Pedro po ay nasa Jerusalem, ayon po sa Gawa Kapitulo 1 at 2, at sila po ay nagsipangalat sa ibang lugar, ayon po sa unang Pedro, at siya po ay nakarating sa Roma, ayon po sa unang Pedro, nangangahulugan po, pagdating sa ikalawang Pedro, nakakaramdam na si Pedro na siya ay dadalhin na sa isang lugar kung saan siya papatayin. Which according to Christian tradition, siya po ay mamamatay sa kamay ni Caesar Nero. So kung si Caesar Nero ay namatay po around 68-67 AD, malamang bago humamatay si Simon Pedro, he must have died around the 60s. Okay? Hindi 60 ang edad, kundi ang petsa is around the 60s. Pero bukod pa ho dito, hindi lang po yan ang mga ebidensya. Kung babasahin po natin ang talatang 16, basahin po natin ang verse 16 ng ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro 1, talatang 16. Sabi po dito, ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang, na saksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Sapagkat ng parangalan at papurihan si Jesucristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihan Diyos na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Verse 18, narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. So ayon po sa talatang 16 hanggang 18, three things ang nabanggit. Nakita po nila ang kadakilaan ni Jesus. Saan? Sa isang bundok. At ano pa? May narinig po sila mula sa langit, isang tinig na nagsasabi, ito ang aking anak, ang anak na aking kinalulugdan. Ngayon, kapag binasa po natin ang four Gospels, ano po ang nangyari sa bundok? Ano po ang nangyari nung si Kristo po kasama niya si Elias at si Moises? Di ba ipinakita po niya ang kanyang kadakilaan? Yan ang tinatawag po the Transfiguration. So ngayon, kung hindi si Pedro ang sumulat po nito, ang tanong, sino yung mga nasa bundok na nakakita ng Transfiguration? Well, alam natin, 3 lang sa kanila ang umakyat. Hindi lahat. Well, bilangin po natin si Andres o si Santiago, si Juan, at si Pedro. Okay? Well, unang-una, hindi pa pwede si Santiago, James son of Zebedee. Bakit? Dahil namatay na po siya in Acts chapter 12. Maaga po siya namatay. Hindi siya nakapagsulat. Pangalawa, hindi rin pwede po si Juan. Dahil kung nais ni Juan na siya ang magsulat ng liham nito, dapat hindi niya nilagay Simon Pedro. Dapat Juan or the elder ang dapat po niya mailagay. Pero dahil po, 3 lang ang umakyat sa bundok, 3 lang ang inimbitahan po ni Jesus upang makita ang kanyang kadakilaan, ang natitirang apostol ay si Pedro. Okay? Ngayon, hindi lang po yan. Pagdating po dito sa chapter 3, basahin po natin, chapter 3 ng ikalawang Pedro, talatang 1, chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Sabi po dito, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Notice how the author says, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Now, kung si Pedro nga ang sumulat nito, ilang liham po ang kanyang isinulat sa Bagong Tipan? 2. So, kung ito yung pangalawang liham, di ano po yung unang liham? Unang Pedro. So yan po ay nagpapahiwatig
ayon po sa internal evidence of Petrine authorship. Sa kahulian, pagdating po dito sa talatang 15, sa chapter 3, verse 15, ang sino man may akda po nito ay kasama at kaibigan ni Pablo. Sabi po sa talatang 15, alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas sa mga tao, gaya nga ng mga sinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo, sa pamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So kung hindi si Pedro ang sumulat po na ito yung mga ilang bagay na kailangan sagutin. Sino yung umakyat sa bundok upang makita ang kadakilaan ni Kristo? Pangalawa, ang may akda na ito ayon po sa internal evidence ay gumawa ng 2 liham. Pangatlo, they will also have to give account bakit kilala niya si Pablo. When you take all the evidence together, talagang nagpapahiwatig na si Simon Pedro talaga ang sumulat. Pero here's the last question we need to ask. Bakit inilagay ni Pedro, Simon Pedro, bakit hindi na lang Pedro? Well, we could say that Simon Pedro, when you look at the Gospels, lalo na po yung Matthew chapter 16, ano po ang tawag ni Jesus kay Pedro nung sumagot si Pedro ng tama doon sa katanungan po niya, anong sinasabi ng mga ilang tao patungkol sa akin? Sabi po ni Jesus, blessed are you, Simon Bar-Jonah. Now, Peter is Greek. Okay? Simon is Aramaic. So ngayon, nais po yung last letter ni Peter, not just to write Peter, kundi Simon Peter. Kasi alam na niya na siya po ay mamamatay na. So he wants to give his final letter with his full name. Pero hindi lang po yan, mga kapatid. Kung babalikan po natin ang point number 1, hindi agad na isasama ang anumang aklat o liham sa New Testament at kinikilala bilang banal na kasulatan kung hindi po ito kinasihan o inatasan ng mga apostol. So halimbawa, nung yung huling aklat sa Biblia, Revelation, kaya tinatanggap po ang Revelation, kaya tinatanggap po ang Matthew, kaya po tinatanggap pa John, dahil ayon po sa church, yan po ay mga sulat ng mga apostol. Subalit, kung ako ay gagawa ng kalokohan, sabihin po natin si Brother Joel, halimbawa ho, siya po ay isang apostol. Pero namatay na ho siya. Pero para lang po makapaghatid po ako ng mga doktrina na salungat po sa katuruan po ng mga apostol, hindi ko po pwede ilagay ang pangalan ko bilang Joshua dahil hindi ito tatanggapin. Dahil ang tinatanggap lang po ng mga sinuunang simbahan nung araw po na yon ay yung mga liham na isinulat o inatasan ng mga apostol. So ngayon, gagamitin ko ang pangalan ng isang apostol. Lalagay ko mula kay Joel, apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat. Si Jesus ay hindi Diyos. So bakit ko po kailangan banggitin ang kanyang pangalan? Dahil kung ako ay may nais mandaya ng mga tao, gamit ang maling aral, gagamit ako ng pangalan ng mga apostol. Pero hindi agad tunatanggap ng mga sinuunang simbahan yung mga ibang liham na hindi po nila mismo sinisiyasat maigi. So let's say nakalagay nga, Apostol Joel, pero yung doktrina, lihis. Sa katuruan ng mga ibang apostol, isinasantabi na ho yun. Sasabihin nila, kalokohan ito, gawa-gawa lang ho ito. Pero dahil ang ikalawang Pedro ay naisama sa bagong tipan, nangangahulugan, inimpluwensyahan po ng banal na Espiritu ang kanyang simbahan na kilalanin at tanggapin ang ikalawang Pedro bilang isang liham na talagang nagmumula, hindi lang kay Pedro, pero mula po sa Diyos. Kaya it almost took 400 years, mga kapatid, 400 years after the apostles, upang makilala ng Western and Eastern Church kung ano yung mga ilang aklat na nararapat maisama sa banal na kasulatan. So that being said,
Kung ako mga kapatid ay isang false teacher or false escriba, ilalagay ko na lang Pedro. Pero kung ilalagay ko Simon Pedro, ano kaya magiging motibo ko? It doesn't make any sense. So this goes to show us na ang may akda po na ikalawang Pedro ay walang iba kundi si Pedro nga. Ngayon pagdating po sa petsa, napaka-importante din ho niyan. Dahil ayon po sa nabasa po natin kanina sa talatang 16, matanda na si Pedro. At nakakaramdam ho siya na siya'y mamamatay na, ayon sa pinahayag ni Jesus. Ngayon, ayon po sa tradisyon, namatay po si Nero ng 68 AD. Nung namatay si Caesar Nero, siya po yung emperador ng mga panahon na yan. Namatay po siya ng 68 AD. Subalit, ayon po sa tradisyon, si Simon Pedro, bago namatay si Nero, dahil nagpakamatay si Nero bago namatay po si Nero, pinapatay niya muna si Pablo at si Pedro. Si Pablo, pinatay po niya around 66 to 67 AD. Ngayon, si Pedro, malamang pinatay din po siya around that time frame. So then, kailan kaya naisulat ang ikalawang Pedro? Malamang naisulat po ito sometime between 64 to 67 AD. Okay? Hindi natin alam yung exact date kung kailan po siya pinatay, pero what we do know, it had to be before 68 AD or possibly exactly 68 AD. Now, why is date important? Dahil kapag pinag-aralan po natin yung petsa ng pagkakasulat po ng bawat aklat at kapag ito po ay binuo natin, makikita ho natin that mula po sa ministeryo na ating Panginoon Jesucristo, which started about 30 AD, namatay po siya 33 AD, pagpasok po ng ebanghelyo, nung ito'y kumalat na po sa mga iba't ibang lugar, ang unang inilabas na ebanghelyo ay Marcos. So this could have been written anywhere between 45 to 50 AD. Ang sumunod ay sila Mateo at si Lucas. Mga early 60s ho yan. Bahagi na rin po dito ang Book of Acts. Around that time frame, narin din po ang unang Pedro at ikalawang Pedro. At ang huling aklat na naisulat is Revelation, which natapos na po ng 95 AD. So that goes to teach us something. Ang isang sulat na kinasihan po ng Diyos, hindi po pwede lumampas ng unang dantaon. Lahat ng mga apostol, kailangan maisulat at maibigay na ang kanilang mga pahayag mula sa Diyos bago matapos ang unang dantaon. And why is that important? Dahil marami ho sa atin nagtatanong, bakit ang unang Enoch, ikalawang Enoch, yung mga ibang pseudepigraphal books, hindi natin tinatanggap? Dahil karamihan sa mga aklat na yan, na isulat ng 200 centuries after. Na isulat po yung pagkatapos po ng 1st century. So ngayon, ang lahat ng mga New Testament books po natin, kailangan maisulat po yan before the end of the 1st century. This will give us an understanding kung bakit yung mga unang Enoch, yung liham ni Abraham, yung liham nito, yung liham yan ay hindi natin tinatanggap. Dahil very late na po yung pagkakasulat at bago po matapos ang 1st century, meron na po mga ilang aklat na kinilala na po in the 1st century church bilang mga aklat na kinasihan ng Diyos. Ngayon, pagdating sa mga mambabasa, sino ang kausap po dito? Well, it's interesting dahil kung babalikan po natin ang unang Pedro, 1 Peter chapter 1, very specific po kung sino kausap ni Pedro dito Dito po tayo sa unang Pedro 1, talatang 1. Unang Pedro 1, talatang 1. Tingnan niyo po yung kausap ni Pedro dito. Sabi po niya, mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan saan?
sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Ngayon ho, ayon po sa unang Pedro, may binabanggit mga specific na lugar. So ang kausap po sa unang Pedro ay yung mga hintil na nagsipangalat sa Asia Minor, Galacia, Bithynia, Asia, yon. Pero pagdating po sa ikalawang Pedro, kung ating po babasahin, ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 1, tignan niyo po yung nakalagay dito. Ikalawang Pedro 1, talatang 1. Mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostol ni Hesukristo, mahal kong mga kapatid, na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinatanggap din namin. Ang pananampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. So ito po ang tanong, may binabanggit po ba lugar? May binanggit po ba na specific na lugar kung sino po ang kausap niya ho dito? Wala. Sa unang Pedro, Bithynia, Cappadocia, Galacia. Pagdating sa ikalawang Pedro, walang lugar, walang pangalan na binabanggit. Wala siyang tinutukoy dito na pangalan o lugar. So ngayon, ito ang tanong, sino at para kanino ang ikalawang Pedro? Well, ang nakalagay lang po dito sa ikalawang Pedro 1 is, mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Now, here's the key word. Tinanggap din namin. This is the key word right here. Din namin. So ngayon, upang malaman po kung ang kausap po ba ni Pedro dito ay mga hentil o Hudyo, nakasalalay po yan dito sa mga salitang tinanggap din namin. So ang tanong, ano po ba ang lahi ni Pedro? Hudyo. Sino yung mga alagad o ano yung uri pagdating sa lahi ng mga alagad po ni Kristo? Mga Hudyo din. Sino yung mga unang kinausap po ng Panginoon nung ipinadala po niya ang Ebanghelyo? Mga Israelita, mga Hudyo. Ngayon, nung nagkaroon ng Pentecostes or the Day of Pentecost, saan po nagsimula yung tinatawag po na revival? Sa Jerusalem, mga Hudyo. So yung mga unang nakatanggap ng Espiritu at Ebanghelyo ay mga Hudyo. Pero habang tumatagal po ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, hindi lang po para lamang sa mga Hudyo ang Ebanghelyo. Kumalat din po ito sa mga hentil. Sa gayon, nung sinabi po ni Pedro sa mga kapatid po namin, sa gaytong klaseng pananampalataya na amin tinanggap din, ang ibig sabihin po nito, kung yung din na binabagit po ni Pedro ay yung mga Hudyo, at siya ay Hudyo, sigurado ang kinakausap niya po dito ay mga hentil. Mga hentil na Kristiyano. Well, paano ho natin alam? Paano tayo makakasiguro? Well, balikan po natin ang chapter 3 ng ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro chapter 3, verse 1. Ikalawang Pedro 3, talatang 1. Very specific ho ito. Sabi ho dito, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. So, may binanggit na naman si Pedro. Sa inyo. Well, teka lang, ilan po ba ang liham ni Pedro? Dalawa. So, ano po yung unang liham? Unang Pedro. Sino ang kausap po ni Pedro sa unang Pedro? Mga hentil na nagsipangalat sa Asia, Bithynia, Cappadocia. So, ayon po sa Kapitulo 3, talatang 1, ito ang aking pangalawang sulat sa inyo. So, kung ito sa inyo ay tumutukoy sa mga kausap po niya sa unang Pedro, nangangahulugan po na kung ang unang Pedro ay tumutukoy sa mga hentil, yung pangalawang sulat na ito
ay para din sa kanila mga hentil. So yung mga mambabasa ng kanyang liham ay yung mga Gentiles na kausap din po niya sa unang Pedro. Okay? Ngayon, now that we've come to learn that part, ano po ang layunin ng ikalawang Pedro? Well, it is interesting mga kapatid na halos lahat ng aklat sa Bagong Tipan, maliban lang po ang aklat ng Philemon. Kapag binasa niyo po ang aklat ng Philemon, walang binabanggit patungkol po sa mga bulaang guro o huwad na propeta. Wala. Pero basahin mo Mateo hanggang Revelation, lahat ng mga aklat, maliban lang po sa Philemon, may binabanggit laban sa mga huwad na propeta. Maliban lang po ang Philemon. So, ang layunin po ng ikalawang Pedro ay hindi nalalayo sa nabanggit ko po kanina. Ang rason kung bakit po na isulat ni Pedro ho ito dahil bilang isang nakakatanda sa iglesia na malapit na mamatay, may mga nabalitaan po siya na mga kapatiran na dati nilang nakakasama pero sumalungat po sila at tumiwalag sa pananampalataya at dahil po dito, naghahatid po sila ng mga ilang aral na nakakasira sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Uulitin ko ho, may mga nakasama po sila na mga kapatiran na maaari nagsasabi, kami mga Kristiyano, tinatanggap namin si Jesus, pero tumiwalag sa pananampalataya. Ngayon, naghahatid sila ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Now, sa Bagong Tipan, ang mga huwad na propeta, may mga kanya-kanya mga doktrina yan eh. Halimbawa, sa Galatia, nagtuturo sila na maituturing ang isang tao matuwid sa pamagitan ng pagtutuli. And then, sinabi po ng ating Panginoon Hesukristo that makikilala mo ang isang tao sa pamagitan ng kanyang bunga. Pagdating naman po mga kapatid sa ikalawang Pedro, ano kaya yung doktrina na hinahatid ng mga dating kapatiran na yan na nagsisira sa kanilang pagkakaisa? Well, we could say that yung mga huwad na kapatiran na nakasama po nila dati na ngayon nagiging kalaban na po ng Ebanghelyo, ito po ang kanilang tinuturo. Hindi na babalik si Jesus. Sa gayon, live without fear of judgment. Yan ang doktrina na ikinakalat ng mga dating kapatiran sa loob ng iglesia. Hindi na babalik si Jesus. Dahil hindi na siya babalik, live however you want to live. Gusto mo mandaya ng tao, mandaya ka. Gusto mo mambabae ka. Gusto mo manlalaki ka. Gusto mo mangalunya ka. Gusto mo magnakaw ka. Dahil wala naman judgment. Hindi naman babalik si Jesucristo. How do we know this? Well, simulan po natin dito sa chapter 2. Chapter 2 ng ikalawang Pedro. Chapter 2, simulan po natin dito sa talatang 1. Ikalawang Pedro 2, talatang 1. Tingnan niyo po yung nakalagay. 2 Peter 2, verse 1. Sabi ho dito, ngunit, nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw, at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo, at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay. At dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. Dahil sa kasakiman nila, lilinlanlin nila kayo sa pamagitan ng matatamis na salita
para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hato sa kanila at malapit na silang lipulin. So dito, sabi po ng Biblia, there are false teachers na palihim papasok sa inyo. Magtuturo ng mga nakasirang doktrina kung saan maapektuhan ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi lang po yan, mga sakim pa sila. Ang kanilang motibo kung bakit sila nagtuturo upang makwartahan yung mga tao. Pero hindi lang po yan mga kapatid. Meron din po silang pinangahawakan na paniniwala na pwede kang mamuhay sa kalaswaan dahil wala naman judgment na darating. Basahin po natin dito sa talatang 13. Ibaba po natin ang basa sa talatang 13. Sabi po dito, ito ang kabayaran sa ginagawa nilang kasamaan. Mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan. Malaking kahihiyan at kapintasan ang dala nila sa inyo. Natutuwa silang dokohin kayo habang kumakain sila kasama ninyo sa mga pagsasalo-salo ninyo. So nakasama pala sila sa banal na hapunan. Verse 14, kung tumingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim. Mga isinumpa sila. So tingnan niyo po kung gaano katindi. Biro mo, dati nila kasama sa church. Dati nila kasalo sa pagkain. Nakakasama nila sa mga simbahan, sa mga pagtitipon, and yet, ang tunay na kulay ay lumitaw. Bakit po? Dahil ang kanilang propesyon patungkol kay Kristo ay napatunayan hindi totoo. May kalaswaan sila, may doktrina sila na hindi tama, kinakwartahan po nila yung mga tao. Kaya dahil po dito, sila'y mananagot sa Diyos. Pero hindi lang po yan mga kapatid, nabanggit ko po sa inyo kanina, itinuturo po nila hindi na babalik si Kristo. Dito po tayo sa chapter 3. Chapter 3, talatang 3. Kapitulo 3, talatang 3. Tignan niyo po nakalagay. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw, referring to Peter's time, up to ours, ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula ng likhain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamagitan ng kanyang salita. Subirin niyo po yun mga kapatid. Ito si Pedro. Siya ang nag-aalaga sa mga iglesia na ibinigay po sa kanya. So syempre, kung ikaw si Pedro, naririnig mo at naaalala mo yung mga katuruan ni Kristo na siya'y babalik muli. Narinig ni Pedro yun babalik muli si Kristo. Nakita din ni Pedro na umakyat si Kristo sa aklat ng mga gawa kasama yung mga anghel. Pero sabi ng mga anghel, habang umaakyat si Kristo, itong Kristo na umakyat, siya rin ay babalik. So alam ni Pedro na babalik si Jesus. Maaari na ituro din ni Pedro yung mga tinuro ni Kristo na siya'y babalik. Pero, ang sabi ng ilan, kung hindi babalik si Kristo, edi walang judgment. At kung walang judgment, pwede ka na mamuhay sa kalaswaan dahil wala namang araw ng paghuhukom. So ngayon, sa ganyang klaseng katuruan sa ating modernong henerasyon, ang tawag po sa ganyang klaseng doktrina that pwede ka na mamuhay recklessly without any reverence for the law, antinomianism. Yan ang tawag ho dyan. Antinomianism. So, ano pong ibig sabihin ng antinomianism? Yung salitang anti tsaka nomianism
ay dalawang salita mula po sa wikang Griego, which simply means against or without. Tapos, nomianism, nagmula po yan sa wikang Griego na nomos, which means law. So kapag pinagsama niyo po yung dalawang salita, anti-nomos, anti-nomianism, isang pamumuhay na wala kang kinikilala na batas. In this sense, pwede ako mamuhay na may kalaswaan, pwede ako mandaya, pwede ako magsinungaling, pwede ako gumawa ng anumang kalokohan. Bakit po? Dahil hindi ko kinikilala ang batas po ni Kristo. Hindi ko kinikilala ang batas ng Diyos. So lagi ho natin tatandaan po yan mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng antinomianism, wala kang kinikilala na batas. Matter of fact, minsan, yan po ang paratang ng mga tao laban po sa atin bilang mga Calvinist or Reformed. Sa kanilang maling pagkaintindi, sinasabi nila, that kayo mga hindi naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. So ang ibig nyo sabihin porket hindi nawawala kaligtasan ninyo, pwede na kayo mamuhay na parang walang batas. Pero maling-mali ang kanilang paratang sa atin. Para sa atin, ayon sa Biblia, ang taong niligtas ng Diyos, hindi niya nanaisin mamuhay sa kasalanan. Pero yung mga taong nagdanais mamuhay sa kasalanan, tapos sasabihin nila, never mawawala ang kaligtasan sa akin, dahil pwede naman ako magpatuloy sa kasalanan, aba, ayon po sa unang Juan, hindi talaga nila kilala si Kristo. So, ganun din sa ikalawang Pedro. Now, there has been speculation mga kapatid, pero speculation lamang ho ito. Ano kaya ang pangalan ng sektang ito na tumiwalag sa simbahan? Well, magbibigay lang po ng mga ilang teoridad mula po sa mga ibang kapatid natin sa ibang parts of the world. Pero ayon po sa ilan, ang sabi po nila that yung kalaban po daw ni Pedro po dito ay isang form of Jewish Gnosticism. Okay? Jewish. Yun ang teoridad po ng ilan. Bakit po daw? Dahil yung mga Hudyo, during that time, pati na rin po yung mga Hentil during that time, may mga alam po sila, pagdating po sa Lumang Tipan, halos lahat ng mga ginagamit po na halimbawa sa ikalawang Pedro, patungkol po sa kanilang kapahamakan, ay mga hugot mula sa Lumang Tipan. So ayon po sa gaytong teoridad, hindi gagamit po si Pedro ng mga ilang halimbawa mula sa Lumang Tipan kung hindi siya tumututol sa mga Hudyo na Gnostic. Okay? Pangalawa, ito po ay isang sikat na pananaw. Epicureans. Epicureans, ang kalaban daw ni Pedro. Now, kung itatanong ho natin, Epicurean, sino ho yung mga ito? Basahin po natin ang Gawa 17. Gawa Kapitulo 17. Gawa 17. At simulan po natin dito sa talatang 17. Gawa 17, actually sa 16. Itaas natin ang basa sa 16, mas malinaw. Gawa 17, talatang 16. Tignan nyo ha. Habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan doon at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang makapagtagpo niya roon. Dalawang grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga Epicureo. Yan, mga Epicureans. At ang isa naman ay mga
estoiko. Sinabi ng ilan sa kanila, ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na iyan? Ang sabi naman ng iba, ibayatan Diyos ang ipinangangaral niya. So dito, yung Epicurean, sa Tagalog, Epicureo, ano po ang kanilang paniniwala? Well, tatandaan ho natin, may dalawang philosophical groups nung panahon po ni Pablo. Mga Stoics o Estoico at Epicureo, mga Epicureans. Ngayon, ano po ang kanilang paniniwala? The reason why marami po naniniwala na ito yung mga taong kalaban ni Pedro dahil ang paniniwala po nila ay makikita sa mga ilang halimbawa. Number 1, hindi sila naniniwala sa judgment. Hindi sila naniniwala na may judgment na darating. Pangalawa, para sa kanila, ang pinakamataas na ambisyon sa buhay ay maranasan mo, maramdaman mo ang lahat ng kalaswaan at pleasure dito sa mundo. Yun ang pinakamataas na layunin po nila sa buhay. Yun ang filosofiya po nila. There's no judgment. Pleasure is the greatest good. And lastly, ang Diyos ay hindi nangengelam sa sinumang kanyang nilikha. In other words, kung gumawa ka ng sexual na immoralidad, gumawa ka ng kalokohan, hindi mangengelam ang Diyos sa iyo. Walang pakialam ang Diyos. Yan ang paniniwala ng mga ito. Ngayon, ito rin ang rason dahil po ang ganyang klaseng paniniwala ay magkahawig sa dinadala po na aral ng mga nasa 2 Pedro. Ang sabi po ng ilan, maaari, ito yung mga kalaban ni Pedro. Pero I think, mga kapatid, the best answer for this, dahil walang binabanggit much detail sa 2 Pedro, that yung mga Epicureans talaga or Jewish Gnostics ang kanyang kalaban kasi kung sa aklat na mga gawa, binanggit by name kung sino yung mga ito, dapat binanggit na rin ni Pedro. Pero hindi niya binanggit eh. So mahirap na sabihin, it's this or this ang kalaban po niya. What we can say is that, kung sino man ang kalaban po ni Pedro po dito, they are former members with mixed theology. Okay? This is the more safer route. Dahil walang sekta o pangalan na binabanggit sa 2 Pedro, basta ang alam lang po natin sa kanila, mayabang sila, mahilig sila mangwarta ng mga tao, dati sila kabilang sa pagsasama ng mga mananampalataya, pero meron silang binibitbit o dala na aral na hindi tama. So that being said, ito ang layunin po ng 2 Pedro. Nais po niya maingatan ang iglesia bago po siya mamatay mula sa mga huwad na guro na ito na makasira sa kanilang pananampalataya sa pagdating ni Hesukristo. So yun po ang layunin niyan. Sa kahulian, ano po ang tema ng 2 Pedro? Well, we can say, there are many things we can learn from 2 Peter, but number 1, we can say, yung unang tema na makikita po natin, mga kapatid, ay mababasa po natin dito sa verse 16 of chapter 1. Unang Pedro 1:16. Unang Pedro 1:16. Okay? Ang nakalagay ho dito sa 16. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. So notice binanggit po dito, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito po tayo sa Kapitulo 3, talatang 4.
Kapitulo 3, talatang 4. 2 Peter. 2 Peter chapter 3, verse 4. Ikalawang Pedro 3, talatang 4. Sabi ho dito, sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ang mundo. So binanggit ho dito patungkol sa pagbabalik ni Kristo. Lastly, verse 10, ikalawang Pedro 3, talatang Gs. Tignan nyo ho. Ikalawang Pedro 3, talatang Gs. Ang araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan nang may nakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. So, ang una sa mga tatlong tema ng ikalawang Pedro ay nakasentro sa pagbabalik ni Kristo. So, kapag may nagtuturo ho sa atin na si Kristo po ay hindi na babalik, kagaya po ng ikalawang Pedro, kung may nakaharap po siya ng mga tao na pinagdududahan po nila ang pangako na salita ng Diyos, ganoon din po sa ating panahon. Yan ang tema ho niya, the day of the Lord. Darating si Kristo, pagdudahan man ng tao o hindi, babalik at babalik siya. Pangalawa, ang pangalawang tema, sa pagbabalik po ni Kristo, may darating na judgment. Yan ay isang tema sa ikalawang Pedro, judgment. Madalas binabanggit ang judgment. Dito po tayo sa Kapitulo 2, talatang 1. Ikalawang Pedro 2, talatang 1. Tignan niyo po binabanggit dito. Ikalawang Pedro 2, 1. Ngunit, nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw, at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa talatang 3. Baba natin ang basa sa talatang 3. Dahil sa kasakiman nila, lililaning nila kayo sa pamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Baba natin ang basa, talatang 4, verse 4. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos na nagkasala sila, sa halip itinapod sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Talata 9, baba po natin ang basa sa talata 9. Sabi po dito, verse 9, kaya makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga patuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Chapter 3, dito po tayo sa Kapitulo 3, talatang 6. Kapitulo 3, talatang 6. Tignan niyo ha. At sa pamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tukpuin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol ng masasama. At sa kahulian, talatang 16, chapter 3, verse 16, ito na po yung huling na banggit about judgment. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin
na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Now, bago ho tayo magtapos, ang huling tema ng ikalawang Pedro is the word paalala. Paalala. To remind. Yan ay parte ng tema ng ikalawang Pedro. Basahin po natin sa ikalawang Pedro 1, talatan 12 at 13. Ikalawang Pedro 1, 12 hanggang 13. Tignan nyo ho. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi kwento-kwento na gawa-gawa lang. Nasaksihan namin, verse 12, kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanan, tinanggap ninyo. Verse 13, at sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. I always remind you, it is right to remind or refresh your memory. Lastly, chapter 3, verse 1 and 2. Chapter 3, verse 1 and 2. Tignan nyo ha, sa Kapitulo 3, 1 at 2. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Verse 2, nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. So now as we come to a close mga kapatid, ang tatlong tema, at least from what we see sa ikalawang Pedro, ay yung pagbabalik ni Kristo, ang kaparusahan and judgment na mararanasan ng mga masasama, at yung paalala po ni Pedro sa mga kapatiran bago siya mamatay. Pero ang tanong ho dito, ano po yung instrumento na ginamit ni Pedro bilang paalala sa mga kapatiran? Basahin po natin ang chapter 1, verse 20. Basahin po natin ang chapter 1, verse 20. Chapter 1, verse 20. Tignan nyo ha. Chapter 1, verse 20. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. So, gaano po ka-importante ang Biblia? Napaka-importante dahil kapag dumarating po ang pandududa, kapag dumarating po yung mga nakalimot, nakaturuan na ating mga napag-aralan, ang Biblia ay nagiging instrumento po ng Diyos upang ipaalala sa atin na siya'y babalik. Na ang kabanalan sa pamumuhay ay napaka-importante na madatnan niya po tayo sana o nawa na nagtatapat po sa Kanya. So kahit nasabihin po ni Pastor na paulit-ulit, pero tayo mga kapatid, hindi natin gagamitin ang Biblia bilang salamin, bilang reminder sa atin ng ating Panginoon ay babalik, makalimot din po tayo. Sa gayon, ito ang mapapansin po natin and then we will finish for sure. Tapos na ho tayo dito. May mapapansin po tayo sa chapter 1, verse 2. At may mapapansin po tayo sa chapter 3, verse 18. Basahin nga po natin ang chapter 1. May mapapansin kayo. Chapter 1 ng ikalawang Pedro, verse 2. Ikalawang Pedro 1, talatan 2. May mapapansin po kayo.
sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay binanggit po dito, biyaya, pagkakakilala. Ngayon, basahin po natin ang chapter 3, verse 18. Tignan niyo po kung paano tapusin ni Pedro ang kanyang liham. Ikalawang Pedro 3, talatang 18. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. May dalawa na naman na ulit. Biyaya at pagkakakilala. So, tulad po ng mga napag-aralan po natin noon, kapag ang first chapter or first sentences ng unang kabanata ay sinimulan with a very specific topic at yan din po ay inulit bago matapos ang liham, ang tawag po dyan, inclusio. So in short, kung tatanungin po natin, ano po ba ang nais ihatid ni Pedro sa ikalawang Pedro? Napaka-importante na tayo po ay lumago sa biyaya at pagkakakilala sa Panginoon. Dahil itong Diyos na ating kilala at nais na makilala pa, ay hindi nagtuturo ho sa atin na mamuhay sa kalaswaan, sa pandaraya, o sa karumihan. Dahil ang Diyos na ating kinikilala ay babalik muli at parurusahan niya ang lahat ng mga hindi lumalakad sa kanyang liwanag. Yan ang ikalawang Pedro. How important is doctrine? How important is it to grow in Christ? How is it important to study the Bible? Basahin mo ang ikalawang Pedro, diyan ho natin malalaman. Minsan dumarating po sa atin ang tukso, kinatatamaran ko na pag-aralan si Kristo, kinatatamaran ko basahin yung mga dapat basahin. Pero mga kapatid, yan ang paraan po ng Diyos mula sa banal na Espiritu upang tayo po ay lumago. The only way to know Jesus is by the power of the Holy Spirit through the Word of God. The more you know about the Word of God, the more you will know about Jesus, and the more you will grow in the grace of God. Kaya nawa po sa ating pag-aaral ng panimula or prolegomena ng ikalawang Pedro, sa mga susunod po na Friday, God willing, hihimayin po natin yan, verse by verse and section by section, upang maihukay po ang kahulugan ng bawat bersikulo. So, nawa po naging klaro ho sa atin kung ano po ang layunin, ang tema, ang rason kung bakit po naisulat ang ikalawang Pedro. That being said, nais ko po buksan ang ating Bible study floor sa mga may katanungan related or hindi related sa ating mga napag-aralan. Does anyone have any questions po this evening? May mga katanungan po ba? Brother June. Ano lang po, curious lang. Bakit parang hindi matanggap ni John Calvin yung second case? Yeah. Well, one of the main reasons why, Brother June, bakit hindi tinanggap ni Martin Luther and John Calvin, and a lot of them, is because of the fact that yung style of writing ay iba sa unang Pedro. Pangalawa, humuhugot po yung 2 Peter from Jude. Or it's either Jude na humuhugot sa 2 Peter. We don't know. So that's one of the main reasons. Pangalawa, even in the early church, napag-usapan din po namin, that it took almost up to the 6th century AD bago tanggapin ng church in Syria ang 2 Peter, and then naging disputed pa yan in the early church pagkatapos pumamatay ang mga apostol. Is due to the fact that yung Greek is masyadong advanced kaysa sa unang Pedro, at pangalawa, humuhugot po si Peter from Jude, which in those days
ayaw nila tanggapin ng Jude dahil si Jude humuhugot sa Enoch. So, for those reasons, that's definitely one of them. Okay? Okay. Just to bring clarity, Pastor, nung sinabi mo na hindi siya tinanggap until the early 1400, pero Peter was, or Second Peter was already completed. Yes. Before, like within the First century, yes, yes, yes. I guess what I meant to say, if I misspoke, kapatid, sorry. What I meant to say was, tinanggap universally ng church as part of the New Testament canon. Yeah. So, the Eastern Church and the Western, we can say, the reason why nakinilala nila o tinanggap is not because of the fact that before, ayaw talaga nila sa 2 Peter, but rather, we can also put in here the fact that yung reception ay medyo matagal. So, syempre, nagsa-circulate yung letter. So, one side accepted it while the other did not yet receive it. And then, over process of time, pinag-aaralan din nila yung estilo ng pagkakasulat. Yeah. Pero by the preservation ng banal na Espiritu for His church, He illumined them na makilala nila through internal witnessing that ito ay kinasihan ng Diyos. Yeah. Okay, Brother Joel. Kung paano ba nila tinatanggap ang isang aklat na isang para mag-canon ng Biblia? Paano ang paraan nila para matanggap yung isang aklat na maging canon? Yeah. So that's a very good question. So ang tanong po ninyo, ano po yung paraan ng simbahan upang ang isang aklat ay kilalanin bilang sagradong kasulatan? Number one, internal witnessing ng Espiritu Santo. Di ba natatandaan niyo po? The principium cognoscendi internum. So syempre, sabi po ng Biblia, my sheep hear my voice. So ngayon, ang Espiritu Santo, sa pamagitan ng kanyang simbahan, maririnig po nila yung tinig ng Diyos sa mga aklat na kanyang kinasihan. So that's one. Pangalawa, hindi sila tumatanggap ng anumang liham na hindi nagmula sa mga apostol o hindi inatasan ng mga apostol. So halimbawa ho, si Marcos hindi siya apostol, si Lucas hindi po siya apostol. Gayunpaman, inatasan ni Pablo, kung si Pablo nga ang nag-atas po kay Lucas, at inatasan naman ni Pedro si Marcos, kung yun nga ay totoo ayon sa kasaysayan, upang ito po ay maisulat at matanggap ng iglesia. Another thing is, ang huling apostol na namatay was John. So ngayon po, hindi natin pwede tanggapin pa ang anumang liham o aklat outside of the first century kasi lahat ng mga apostol was in the first century. So, Pastor, Yeah. yung mga hindi tumanggap nung bago dumating, di ba maraming critical na father na tumatalungat doon sa pagtanggap doon sa 2 Peter. Yung ba masasabi yung mga Ligtas. o masasabi ba natin na mga tupa o hindi? Yeah, that's a very good question, Brother Joel. I would say, kasi when we talk about critical, the way that I would use critical, I'm speaking about yung mga hindi naniniwala na si Pedro ang may akda at hindi naniniwala na ang ikalawang Pedro ay kinasihan ng Diyos. So yan po ay nauso in the 19th century. Nauso po yan in the 19th century, so very late na ho yun. Pero when we talk about yung church fathers, karamihan po sa kanila, the reason why nahirapan tanggapin. They didn't fully deny it, pero nahirapan sila na tanggapin dahil they wanted to really make sure ito ba ay nanggaling kay Pedro dahil iba nga yung estilo ng pagkakasulat sa unang Pedro. Pero given the fact that tinatanggap na ng mga ilang simbahan ng ikalawang Pedro, that goes to show, hindi sila tumatanggap ng anumang aklat na hindi nanggaling sa mga apostol. So there's early church tradition din na nagtuturo that Peter was the author of 2 Peter. Kaya lang, dahil nga sa advanced Greek ng ikalawang Pedro compared sa unang Pedro, doon po sila nahirapan. Yeah. So,
Marami akong tanong na Yeah. mga pasok sa utak ko. So kung gano'n, masasabi ba natin kung paano nila natanggap ang isang liham na yon na kay Pedro yun? Ano ba ang naging batayan nila para Yeah. So kung natatandaan niyo po, kapag sinabi church fathers, ito yung mga lingkod ng Diyos na pagkatapos mamatay yung mga apostol, sila yung nagpatuloy. So ngayon po, sabihin po natin, let's say, apostol ho ako. Ngayon, may estudyante ako, si Brother Ray. So nung namatay ako, lahat ng itinuro ko for the church, pinirserba ni Brother Ray. Ngayon, may alagad si Brother Ray, si Alson. Namatay naman si Brother Ray, si Brother Alson nagpatuloy. Ngayon, kung tatanungin si Brother Alson, sino ang sumulat nung liham na nakalagay Joshua? So ngayon, sasabihin niya, well, yung tinuro sa akin ng aking guro, si Ray, was si Joshua ang sumulat. Ngayon, tatanungin nila, sino ang nagsabi nung kay Ray? So titignan nila si Brother Ray. Sino ba si Brother Ray? Estudyante ni Joshua. So it goes back. There's a credible line that goes back. Yeah. Yeah. Okay. Anyone else po have any questions related or unrelated? May mga katanungan po ba? Related or unrelated? Mama Tess, may tanong ho kaya? basta meron pa ako sa Hindi. Ang tanong ko hindi doon sa... Sige ha, sige ha. Doon sa... Doon sa ano... Sa John 4. John 5:4. John 5. Bakit kailangan ano yung... Hindi ba yung 38 years na may sakit? Bakit kailangan umano siya sa tubig para lang gumana? Yeah. That's very interesting, ma, kasi kung hindi ako nagkakamali, medyo technical po ang magiging sagot ko ho dyan. Dahil kung mapapansin nyo ho, kung babasahin po natin on John 5, sa ating salin, minsan may mga bracket ho yan na nakalagay. So babasahin po natin ang talatang 4. May napapansin po ba tayo bracket dyan sa wikang Tagalog, ma? May nakikita po ba kayo bracket sa verse 4? Ngayon po, yung bracket po na yan, kung babasahin po natin yung footnote sa baba, sa pinakababa, tignan nyo po yung nakalagay ng impormasyon sa pinakababa. Sabi po dito, ang talatang ito ay hindi makikita sa ibang lumang teksto ng Griego. So, kaya po siya may brackets na dahil yung binabanggit po ninyo sa mga ilang manuskrito that are very early, wala pong binabanggit na patungkol sa tubig. Yeah. But nonetheless, base po from what I can remember, ang dahilan po is that, ayon po sa kanilang paniniwala at that time, kasi nung pinuntahan po ni Kristo yung mga may sakit po sa lugar na yan, yan po ay parang ospital nung panahon po na yon. So ngayon ho, ang paniniwala po ng mga iba, according to that tradition, kapag gumagalaw po daw ang tubig, kailangan ng ilapit upang gumaling. Pero ayon po sa mga ilang manuskrito, wala po yan. Wala po yan. Yeah. So, yun ang ano po nun, Nay. Yeah. Okay. Alright. Brother Joel, kayo po? yung Yeah. kasi may regarding dun kasi sa Genesis, di ba? Genesis 28, si Jacob, Mhm. na-deceive na naman na-deceive siya ng ano ba ito? Kamag-anak niya, si Laban ba yun? Mhm. Dahil imbis ibigay yung si Panganay. Rebecca, yung panganay muna. Yeah, si panganay Leah. ang binigay. Yeah. Ngayon, bakit pinahintulutan ng Panginoon yun? Di ba? Deceive, kasalanan yun, di ba? Bakit pinahintulutan niya na magkaroon ng Pandaraya. pandaraya? Well, Dahil doon siya, banal siya. Bakit Yeah. niya gawin yun? well, minsan, makikita po natin sa lumang tipan, may mga bagay na pinintulutan po ng Diyos upang maging hatol o lesson. So, bakit po pinintulutan ng Diyos na si Jacob po ay madaya? Well, ano po ba ang ginawa ni Jacob kay Esau? Nandaya din ho siya eh. So, ngayon, kailangan po paluin ng Diyos si Jacob sa pamagitan po ng
Ano bang pakiramdam kapag ikaw ay nandadaya ng tao? So, kumbaga, binalik po sa kanya. Yun ay tinatawag retribution principle. That means kung ano yung hinasiko natin o tinanim natin, yun din ang aanihin. Yeah. So ngayon, dahil sa pandaraya na ginawa po ni Rebecca at ni Jacob, matindi yung naranasan po ni Jacob. Dahil naghintay po siya ng 14 years. On top of that, gusto rin po siya patayin ni Esau. Yeah. So we can say that what you do to others, babalikin sa atin if we do not repent of what we have done. Now, regarding naman do sa ano ito? Yung hindi ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? So, yung kung hindi siya namatay, pwede siyang kung hindi siya nadaya nung ano yon, nung sa panahon ni may possibility na mapatay siya ni Esau, ganun ba? Kung hindi po siya nadaya. Oo. Well, Kasi hindi niya natutunang magsisi dahil nga sa dahil sa masasabi natin na ang kasalanan kasi dulot niya kamatayan di ba? Pero may possibility ganun ang mangyayari kay Jacob, pwede siya mapatay ni Esau, ganun. Posible kaya lang hindi yung parte ng plano ng Diyos. Yeah, hindi po yun parte. That being said, mga kapatid, kung natatandaan nyo may tinanong si Brother Ray. So now, Lord willing, I'll be able to answer your question. May tinanong po si Brother Ray about Numbers chapter 22. So basahin po natin ang bilang 22 kasi tinanong po ito ni Brother Ray a few weeks ago. Hindi ko po siya binigyan ng sagot because I needed to study it more. Pero ang tanong po niya, bakit inutos ng Diyos si Balaam na gumawa ng isang bagay dan pagkatapos pinagalitan siya? So, is there a contradiction there? So, Numbers 22 verse 20. Numbers 22 verse 20. Ito po nakalagay. Noong gabing iyon, sinabi ng Diyos kay Balaam, so ang Diyos ang nagsabi, pumunta rito ang mga taong ito para tawagin ka. Sumama ka na lang sa kanila, pero ang mga sasabihin ko lang sa iyo ay gawin mo. Verse 21, kaya kinaubangahan, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab, kasama ang kanyang 2 katulong. Pero habang naglalagbay si Balaam, naggalit ang Panginoon, kaya hinarang siya ng anghel ng Panginoon sa daan. So ang tanong po ni Brother Ray a few Fridays ago, bakit magagalit ang Diyos kay Balaam kung inutusan nga ni Yahweh si Balaam na pumunta at nung pumunta naman si Balaam, nagalit naman ng Diyos? So parang it doesn't make sense. So base po mga kapatid sa akin na obserbahan po dito, walang contradiction ho ito. Kung mapapansin po natin, bago po dumating ang talatang 20, ang konteksto po ng bilang kapitulo 22 ay tumutukoy po sa mga Moabita, lalo na si Balak, yung hari ng Moab, na balitaan po nila na parating na ang mga Israelita. So ngayon, nanginginig po sila dahil nabalitaan po nila kung ano yung ginawa ng Diyos mula sa Egypto. So ngayon, nagtalaga si Balak, yung hari ng Moabita, ng isang false prophet na ang pangalan ay Balaam. Ngayon, inutusan po niya si Balaam na sumpain mo ang mga Israelita. Pero bago mangyari yon, may sinabi po dito sa talatang 12. Itaas po natin ang basa sa talatang 12. Pero sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang sasama sa kanila at huwag mong isusumpa ang mga taong sinasabi nila dahil pinagpala ko ang mga iyon. So ngayon, ang utos po ng Diyos kay Balaam, isang huwad na propeta, huwag mo susumpay ng mga Israelita dahil pinagpala ko ang mga Israelita. So ngayon, instead of pumunta si Balaam sa mga Israelita upang sumpain sila, pagdating sa talatang 20, ito ang utos ni Yahweh kay Balaam. Sabi po niya sa talatang 20, sinabi ng Diyos kay Balaam, pumunta rito ang mga taong ito para tawagin ka. Sumama ka na lang sa kanila, pero ang mga sasabihin ko lang sa iyo
ang gawin mo. So dito, may dalawang klaseng kasabihan. Yung sinabi ni Balak, na pinapasabi niya sa mga Israelita sa pamagitan po ni Balaam, at yung sinasabi ng Diyos kay Balaam na dapat sabihin po sa mga Israelita. In other words, kay Balak, Balaam, sabihin mo sa mga Israelita, sinumpa sila ng Diyos. Pero sabi naman po ni Yahweh kay Balaam, huwag mo sasabihin yan. So ngayon, bakit nagalit ang Diyos? Ibaba po natin ang basa sa talatang 22. Kasama ang kanyang dalawang katulong, pero habang naglalakbay si Balaam, naggalit ang Panginoon, kaya hinarang siya ng anghel ng Panginoon sa daan. Pagkakita ng asno na nakatayo ang anghel ng Panginoon sa daan, na may hawak na espada, dumihis ng daan ng asno at nagpunta sa bukid. Kaya pinalo ito ni Balaam at pinabalik sa daan. Pagkatapos tumayo ang anghel ng Panginoon sa makitid na daan sa gitna ng dalawang pader na mga ubasan. Pagkakita ng asno sa anghel ng Panginoon, sumiksik siya sa pader at naiipit ang paa ni Balaam sa pader, kaya pinalo na naman ito ni Balaam. Pagkatapos lumakad sa unahan ang anghel ng Panginoon at tumayo sa mas makitid na daan na hindi na talaga makadaan kahit sa makabilang gilid. Pagkakita ng asno sa anghel ng Panginoon, tumumba na lang ito at nagalit si Balaam at pinalo na naman niya ito ng kanyang baston. Now let's pause here. Ang nakakita lamang ng Panginoon na anghel o ng anghel ng Panginoon ay yung asno. Hindi nakikita ni Balaam ito. Kaya nagtataka siya, bakit pag ganito yung asno, kaya pinalo niya? Pero ang asno ang nakakita dun sa anghel dahil malamang yung motibo ni Balaam ho dito ay hindi maganda. Ang motibo niya maaari ay sabihin pa rin yung sumpa kaysa yung sabihin po yung pinapasabi sa kanya ng Panginoon. So bago po siya makapunta ho doon, hinahadlangan na po siya ng anghel ng Panginoon ng ilang beses. Pero hindi niya nakikita. So ngayon, yung asno naman, inililigtas niya ang kanyang amo. Wag dyan, wag kang tutuloy. Pero ang tigas po ng ulo. So dahil hindi magets po ni Balaam, ito ang ginawa po ng Diyos. Talatang 28. Pagkatapos, pinagsalita ng Panginoon ang asno at sinabi niya kay Balaam, ano ba ang nagawa ko sa iyo para paluin mo ako ng 3 beses? Sumagot si Balaam sa asno, ginawa mo akong parang duko-duko. Kung may espada lang ako, papatayin kita ngayon din. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ang asnong palagi mo sinasakyan? Umasal ba ako dati ng gaya nito? Sumagot si Balaam, hindi. Pagkatapos ipinakita ng Panginoon kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan na may hawak na espada, kaya nagpatira pa si Balaam. So ito ang dahilan kung bakit hinahadlangan ng Panginoon sa pamagitan ng anghel si Balaam. Baba po natin ang basa sa talatang 35. 35. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, sasama ka sa mga taong iyon, pero sasabihin mo lang sa kanila ang mga sasabihin ko sa iyo. Kaya sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak. Ibaba natin ang basa, 38. Sumagot si Balaam, nandito na ako, pero sasabihin ko lang sa iyo kung ano ang ipinapasabi ng Diyos sa akin. So dito, bakit po nagalit ang Diyos pagkatapos po niya inutusan si Balaam na umalis? Is because nabasa ng Diyos ang kanyang motibo. Hindi niya talaga sasabihin yung pinapasabi ng Diyos. So ngayon, nagbigay ng babala ang Panginoon, nagpadala siya ng anghel. Hindi nakita ni Balaam. Kung hindi siya pinigilan ng asno, sigurado papatayin siya ng anghel. So ang sabi ng anghel, sabihin mo lang yung pinapasabi sa iyo ng Panginoon. So ang aral po ng bilang 22 ay ito. Kailangan muna makinig si Balaam sa asno bago niya makilala ang Panginoon. Nang ibig sabihin, mas matalino pa ang asno kesa sa huwad na propeta na ayaw makinig sa Diyos. So hopefully that answered your question, Brother Ray. It was more of the motive. Nahuli niya yung motibo. Okay? Anyone else po have any other questions? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan.
Yes, Jaden, you have a question? Yes. No? Yeah? What's your question? Kasi yung po understand the question. Why did the Israelites no sin or waste of time? Yeah, go ahead, Jaden. It's okay. Go ahead. Yung question ko na lang, Pastor. Kailan po nahihinto yung yung polygamy sa Sa Bible. Yeah, that's another good question. We can say as early as Leviticus. wala. As early as Leviticus kasi in Leviticus chapter 18 and 20, pinagbawalan na po doon yung makipagrelasyon sa kamag-anak, yung mga incest, yung mga ganon. But polygamy as a law, again, we can also see that kung hihimayin po natin maigi yung thou shall not commit adultery of the Ten Commandments, bahagi po yun dun eh. Pero yung detalye, Leviticus. Bagamat, inuutos po talaga ng Diyos one woman, one man together, dito po pasok yung mga ilang katanungan, Brother Ray. Bakit sila David? Bakit sila Solomon? Bakit sila ano? We can say, number one, cultural reasons, and number two, sovereign lesson. Cultural reasons dahil kung ikaw ay isang babae, kagaya po ni Hagar, hindi mo kaya mabuhay mag-isa, so they would either wife them up or they would sell themselves as a maid or a slave para lang mabuhay sila. So ang ginagawa po ng mga amo, either inaasawa po nila para mabuhay sila in survival or para maging surrogate. Kapag hindi sila magkaanak, binubuntis po sila. The second reason is this. Pinintulutan ng Diyos, bagamat pinagbawalan niya talaga after the law was given, na magkaroon ng mga multiple wives and etc. Pero pinintulutan niya pa rin mangyari yan kay Solomon at David is to show them a lesson how many wives would look like in your life kapag hindi ka sumunod sa akin. So we could say lahat ng mga nag-asawa ng marami in the Bible, hindi naging mabuti po ang kanilang kalagayan. It turned away their heart from the Lord. Pero when we get to the New Testament, it's always been one man, one woman. Monogamous talaga yung relationship. Yeah. Okay? Anyone else po have any questions? Alright, so if there's no more questions, mga kapatid, nawa po may natutunan po tayo sa 2 Peter that the importance of growing in Christ is so that our faith could be preserved by the Holy Spirit dahil malapit na siya bumalik. Okay? So as we give our doxology this evening, magbigay na po tayo ng doxology.